human to forgive divine. Ang sabi ng kawikaan. Kaya sa iglesia, ang pagpapatawad sa kapatid ay obligasyon. Hindi ito pamimili. Ito'y obligasyon. Magpapatawad ka. Bakit? Alam kasi ng Diyos, magkakasala tayong lahat eh. 7:20. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. O, kita nyo, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kahit matuwid ang tao, nagkakasala. May limitasyon kasi ating mata, ang ating pakinig, ang ating paningin. Akala mo, yung nakita mo, ganun pala. Hindi naman pala ganun. Ang tawag doon ng Tagalog, namalikmata. Yun naman napakinggan mo, akala mo ganun, galit ka agad. Hindi naman pala ganon. Nagkariringgang ka, sabi ng Tagalog. Nagkakamali ang pakinig, nagkakamali ang paningin. Kaya ang kailangan sa tao, pag nagkasala yung kapwa mo, unawain mo, ba't ba nagkasala? Ang misis mo, ba't ba nagkasala? Ang anak mo, ba't ba nagkasala? Unawain mo, makahanda kang magpatawad. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, wala tayong karapatang manalangin. Di ba? Sa pananalangin, dapat magpatawad na pag-aralan natin. Sa oras na mananalangin ka, dapat wala kang nakatanim na galit sa puso. Magpapatawad ka. At ang sabi ng Biblia sa Mateo 6, ganito. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Sapagkat, tatapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Gusto mong patawarin ka ng Diyos? Kailan mananalangin ka, hingi ka ng tawad? Gusto mo pakinggan ka ng Diyos? Magpatawad ka muna. Pag hindi ka nagpatawad, di ka rin niya patatawarin. Pag nagpatawad ka, patatawarin ka rin niya. Hindi naman sinungaling ang Diyos eh. Pag sinabi niya, gagawin niya, nagpatawad ka, ikaw naman ang humingi ng tawad, patatawarin ka. At higit sa lahat, pakikinggan ka't uunawain ng Diyos ang idinadalangin mo dahil marunong kang magpatawad. Ang pagpapatawad po ang susi ng pagpapatawad naman ng Diyos. Alam nyo, may mga reciprocal actions yan eh. Gusto mong bigyan ka ng Diyos, magbigay ka. Gusto mong patawarin ka, magpatawad ka. Gusto mong kaawaan ka, magmaawain ka. O, nakasulat yun eh. Sa 6 ng Lucas, basa. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw. Kita nyo, magbigay kayo, bibigyan kayo. Kaya pag gusto mong bigyan ka ng Diyos, magbigay ka rin. Gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka rin. Gusto mong maawa ang Diyos sa'yo, magmaawain ka rin. Pakinggan nyo sa Mateo 5. Ganito ating mababasa. Meron tao malupit sa kapwa, walang awa. Hindi ka rin kaawaan ng Diyos. Basa. Mapapalad ang mga mahabagin. Bakit? Sapagkat sila'y kahahabagan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ang mahabagin, kinahahabagan. Ang maawain, kinaaawaan. Ang nagbibigay, binibigyan. Ang nagpapatawad, pinapatawad. Ganyan ng Diyos. Iya'y batas sa kapatiran. Kung magpapatawad tayo, magdidimandahan ba tayo, mga kapatid? Bawa, nagkasala ka, pinatawad kita. Nagkasala ko, pinatawad mo ko. May dimandahan ba? Pakinggan nyo sa 1 Korinto 6. Basa. Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kaniyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. At ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Kita nyo? Wala bang marunong sa inyong pwedeng magpayo sa inyong kapatid? At ang kapatid nakikipag-usapin laban sa kapatid? Alam nyo, sa isang iglesyang may dimandahan,
ibig sabihin puro bobo yun. Walang marunong na magpayo. Sa isang iglesyang nagdidimandahan ng miyembro, puro bobo yun. Mula sa puno nila na nandun sa Roma hanggang dun sa kanilang mga alagad dito sa Pilipinas, puro bobo. Nagdidimandahan walang pag-aayos Sa iglesia ng Diyos, bawal yun. Dapat may marunong na nagpapayo. Kapatid, patawarin mo na. Kung minsan nga, dahil sa ganyang bagay, ako tuloy agrabyado Nagnegosyo yung magkapatid. Nagkasundo. Nung nalulugi, idinamay ako. Brother Lee, ayaw akong bayaran. Logi na kami. Ganun ba? Away. Isang pamilya, nag-aaway-away sila. Sige ka ako, abunuhan ko na lang. Magkasundo na lang kayo. Anong marinig nung pinagkakautang abunuhan ko? Naku, ngumiti na, lumaki ang mata, namilog. Niyakap na yung kanyang kasosyo. Sabi ko, sabagay, yung pera na yung konti lang Hindi ko pwedeng ipagpalit yung kapatiran doon sa konting pera. Mas mahalaga sa akin yung kapatiran sa Diyos. Kaya hindi dapat na nagbababagang magkakapatid sa demanda. Nagkakatampuhan yan, merong hindi pagkakaunawaan, pero para magdemandahan, ang refleksyon yan, puro tayo bobo. Wala bang marunong sa inyo makakapagpayo sa kapatid? At ang kapatid din nakikipag-usapin laban sa kapatid. Makakapagpayo sa kapatid? At ang kapatid din nakikipag-usapin laban sa kapatid at sa harapan ng hindi sumasampalataya? Sinasabi ko ito upang manghiya kayo. Bakit? Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Pagkukulang sa inyo, magkaroon kayo ng usapin. Bawal yung demandahan, magpagkukulang yan. Para wag magkaroon ng usapin, anong batas? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Ba't hindi na lang yung tiisin? Palagay mo, may nagawang mali sa yung kapatid mo. Tiisin mo, kung may pag-ibig ka, ang pag-ibig, lahat tinitiis Ba't hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Padaya ka na lang. Halimbawa, ang halaga lang na pag-aawayan nyo, 20 pesos. Palagay mo, 100 piso na. Pag-aawayan nyo, biyaan mo na lang. Sige, kesa magtalo tayo kapatid, biyaan mo na. 100 lang naman. Malay mo, pag naawaan Diyos sa atin, mahigit sa 100, ibigay niya sa atin. Alang-alang doon sa pagkakapatid, biyaan mo na 1,000. Biyaan mo na yun. Total, kikitain ko pa rin yan Palagay mo, kasi meron tao nakakadaya, hindi niya alam Halimbawa, sinuklian ka, sobra. Nadaya ka. Nadaya yung nagsukli, hindi mo alam. Yun namang nakakuha ng sukli, hindi naman binilang, ibinulsa, nakadaya siya, di niya alam. Magtiis ka na lang. Padaya ka na lang, wala nang usapin dun. Kung yan halimbawa, hatian ng lupa, mas malaki yung kanya ng 10 square meters Gulang-gulang, biyaan mo na, kapatid mo naman 10 square meters lang naman Di ba? Gano'n ba kalaki yung 10 square meters? Hindi nga kakasya isang bahay dun Biyaan mo na siya. Kaysa pumunta pa kayo sa Husgado. Meron ako nakita sa Ayala Avenue Sumobra ng 4 na pulgada sa boundary ng lupa. Alam niyo yung ginawa ng isang may-ari ng lupa? Ipinatibag yun. Nasira yung building. 4 na pulgada lang. Sabi ko ako, bayaan mo na lang, sayang. Biro mo yung buong building mula first floor hanggang 28th floor. Babakbakin mo yung 4 na pulgada, edi masisira. Basta akin yan. 4 na pulgada ganyan lang. Alamang karangan. Wala mang isang dangkal. 4 na pulgada. Meron taong ganun Walang pagtitiis kasi walang pag-ibig sa kapwa. Sa iglesia, kung 4 na pulgada lang, pagparaya mo na kapatid. Hindi mo rin madadala sa langit yun Di ba? Mag-aaway-away ba tayo? Magdidimandahan ba tayo kung meron tayong pag-ibig? Pagtitiis sa isa't isa? Ano pa ang sabi ng Biblia, kapatid na Willie? Diyan sa, anong talata yung limang binasa? Unang Korinto 6:7. Bakit hindi bagkus kayo padaya?
Bakit hindi nyo tiisin ang kalikuan? Tiisin mo na lang yung kapatid mo, batas yun. Sa iglesia, titiisin mo ko, titiisin kita. O di mananatili tayo magkasama. Kesa naman sa halagang 20 pesos, magpapatayan tayo, no? Para tayong Katoliko nun. Eh, ba't aalis ka pa sa Katoliko kung ganun din ang gagawin natin dito sa iglesia? 20 pesos magpapatayan. Anong mabibili mo sa GIS? Nadaya ka ng GIS, piso, 5 piso, 10, 100. Biyaan mo na, alang-alang dun sa magkapatid kayo sa Diyos. Banal yun eh. Yung magkapatid sa Diyos, banal na relasyon. Hindi katumbas ng 100, 1,000, 1,000,000 piso. Hindi katumbas yun. Yan po ang dapat nating makita. At sa magkakapatid, meron po tayong disiplina kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, no? May disiplina dyan eh. Bawal sa atin ng gumawa ng, nasa Roma, 13. Pakinggan niyo. Huwag kayong mga gatulan. 14 at 13, huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa. Bawal sa atin yung hahatulan kita, hatulan mo ko. Maghahatulan kayo. Bawal po yun. Kundi Bagkus, ihatol ninyo ito. ano yung hatol natin? Na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid O kadahilanan ng ikararapa. wag ka maglalagay ng ikakatisod ng kapatid mo. Yan ang ihahatol mo. Halimbawa, dalaga ka. May asawa na yung kapatid. Eh, wag mo lalagyan ng katitisuran. Baka dalaga ka, aalimbungan mo, may asawa at may anak kaya, mawawasak ang pamilya. Huwag ka maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid mo. O ng anumang kadahilanan ng ikararapa. Alam mo nang may pamilya na yung babae. Lalaki ka. Huwag mo nang ligawan. Matitisod yung kapatid mo. Madadapa yun. Yung asawa noon, madadamay. Baka maging kriminal pa yun pag nahuli kayong dalawa. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong maghahatulan. Ito ang ihatol nyo. This must be our judgment. Na huwag tayong maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid o anumang kadahilan ng ikadadapa. Huwag mong pabayang madapa ang kapatid mo. Dapat nga pag nadapa siya, alalayan mo ikaw pa maglalagay ng dahilan na ikadadapa, masamang tao ka nun. Ano hatol ng Biblia sa naglalagay ng katitisuran sa kanyang kapatid? Pakinggan nyo sa 17. Tatapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Nakita niyo yung bigat ng kasalanan na yon? Pag nagpatisod ka ng kapatid, sabi ng Diyos, may pakikinabangin pa sa'yo kung talian ka ng gilingang bato. Ihulog ka sa gitna ng dagat para wag ka nang lumutang ulit. Baka paglutang mo, may matisod na naman uli sa pagmumukha mo. Ha? Matinding kasalanan yung magbibigay ka ng katitisuran. Kaya mga kapatid, kung ang gagawin natin o sasabihin natin, alam nating makakatisod sa kapatid, iatras mo na. Meron ka mang gustong sabihin, matitisod, atras mo na. Meron ka mang gustong gawin, may matitisod, iatras mo na. Sa aba ng sanglibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Datapwat. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan. Tatapwat sa aba ng taong yaong panggalingan ng kadahilanan. Ayan, sa aba ng taong panggagalingan ng kadahilanan ng ikatitisod. Kaya ako'y maingat dyan na ako'y pag gumagawa ako, pansarili, bawa, personal, matisod ka, maingat ako dyan. Sa pagtuturo ko ng aral, di bali, kung ayaw mong tanggapin, bahala ka sa buhay mo.
Matisod ka kung gusto mo. Aral ng Diyos yung sinasabi ko eh. Pero yung pakikisama ko, doon ako maingat na mapatisod ko yung kapatid. Bawa, nakikisama ako sa isang kapatid, maingat ako ron na mapatisod ko siya. Biro mo, walang hatol na ibibigay ang Diyos sa'yo kundi ilagay ka sa dagat. Mabuti pa sa'yo itapon sa dagat kaysa mabuhay ka sa mundo. Tanyo? Napakabigat na kasalanan niyang magpatisod sa kapatid. Bawal yan, mga kapatid. Ang magpatisod o magbigay ng kadahilan ng ikadadapa sa iyong kapatid. Baka yung pagdadaldal mo, yung pagsasalita mo, makatisod ka, akala mo kay sino ka, mayabang ka. Alam mo kung sino kang authority. Ingat ka, dahil pag may naipatisod kang kahit isa, may pakikinabangan pa sa'yo na malagay ka sa gitna ng dagat na mayroong nakabiting gilingang bato sa liig mo. Mabigat yan, mga kapatid. Bawal na bawal ng Diyos yang magpatisod. Ngayon, para walang tisuran, dapat manatili yung pag-ibig. Magtitiis ka, magtitiis ako. Magpapatawad ka, magpapatawad ako. Sino matitisod? Yan ay batas ng Diyos eh. Halimbawa, nangutang ka. Para wag akong matisod, magbayad ka. Di ba? Sa bagay, ako kahit hindi mo bayaran, di ako matitisod. Kaya ko yun. Lahat ba ng kapatid, kaya na pag hindi nagbayad, hindi matitisod? Batas kasi yun. Sa Mateo 5, basa. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Bibigyan mo ang humihingi sa'yo. Huwag mong tatalikdan ang nangungutang sa'yo. Kaya sa atin, batas yun. Pag may humihingi, bigyan mo. May bibigay ka, bigyan mo. Pwera na lang kung wala ka ibibigay. Yung nangungutang, pautangin mo. Huwag mong tatalikdan. O ano naman ang sabi sa nangutang? Pakinggan nyo. 13 ng Roma. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Hindi bawal mangutang, pero masamang magkautang. Baka hindi mo binabayaran, nananatiling utang, masama yun. Ano ang sabi ng Biblia sa mga nangutang? Basa. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Yun ay masama, nang hihiram, di nagsosoli. Meron ganun, kung mangutang, wala nang sulian eh. Masamang tao yun. Kaya sa isang kapatid na Kristiyano, nangutang ka, magbayad ka. Kung wala kang pambayad, manghingi ka diskargo, kapatid. Pangako ko sa'yo, katapusan, kaya lang hindi ko nakuha pera. Pasensya ka na, dagdagan mo na ang pagtitiis mo sa akin. Maganda yun. Kaysa ang gagawin mo, magtatago ka, hindi mo nababayara, walang hiya ka talaga. Tandaan nyo, mga kapatid, ang tatak ng masama, ang masama, humihiram, hindi nagsosoli. Pagka ganyan ng tao, ayaw magsoli, meron naman isosoli, wag nyo na uling pautangin. Mamimihasa lang yan. Ang masama, humihiram, hindi nagsosoli. Masamang tao yan. Sino may sabing masama yan? Ang Diyos, hindi ako. Kaya kailangan pagka tayo ng utang, magsoli tayo. Masama ang hindi nagsosoli ng hiniram. Ang namasama, umihiram, hindi nagsasauli. Yan. Yan ang ating batas na sinusunod sa samahang ito. Utos sa ating magpautang sa nangungutang, magbigay sa naghihingi. Pero pagka nangutang ka, magsoli ka naman. Yun ang batas ng Diyos, patas yan eh. Para hindi madala yung nagpapautang sa'yo. Ang totoo kasi, pagka ikaw hindi nagbayad, ikaw din ang gigipit sa sarili mo eh. Kung halimbawa, nagbabayad ka, nakakautang ka na, Tinan nyo kung nakakaraos ako mga kapatid, milyon-milyon araw-araw. Doon sa financing dyan sa Masantol. Milyon-milyon araw-araw. Ang pumapasok na cheque, para makaraos ako nangungutang. Babayad naman ako, utang uli, bayad, utang, bayad, utang, bayad. Ngayon nga, bumabalik na tuloy cheque ko sa dainan ng obligasyon. Mula sa Pari hanggang sa Mindanao.
Ang cheque ko nakakalat na sa mga radyo, television, coordinating center, Meralco, telepono. Nako, katakot-takot ng daming cheque. Bayong-bayong na pera ang kailangan para malagyan lahat ng deposito. Walang pera. Nangungutang ako. Awa naman ng Diyos, may nagpapautang pa sa akin. Kasi, tiwala silang hindi ko naman lulukohin. Miski nga yung mga materialis ginagamit dito, kahit bumabalik na yung cheque, nagpapautang pa rin. Nagagalit nga yung suppliers natin eh. Pero, pagka nakabayad na, utang na naman uli si Islao, bibigyan na naman uli. Kasi alam nila, kahit nadidelay ng paminsan-minsan, hindi naman tayo tatalikod sa utang eh. Yun ang kailangan. Nangungutang, magbabayad. Ganyan ang kapatirang sa Diyos. Huwag tayong magpapatisod sa kapatid. Anumang kadahilan ng ikadadapa, gawin nating isang bagay na laging nasa isip natin, huwag natin patisurin ng ating kapatid. Kung yung gagawin mo at sasalitain mo, yung makakatisod, iatras mo na lang. Yan ang kailangan. Sa nag-iibigang magkakapatid sa Diyos. Ngayon, sa ating pagsasama-sama, tinuruan tayo ng pag-ibig. Ang ating gagawin ay yung sinasabing pag-ibig na banal. Bawal lang magtisuran, bawal lang magdimandahan, ano? Bawal yung tayo-tayo ay magpapatayan, magngangat-ngatan. Bakit ba bawal yun? Pakinggan nyo sa Galacia 5. 5 at 15. Sapagkat kung Ngunit, kayo-kayo rin, Kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmal na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. kita nyo, kung kayo-kayo nagngangat-ngatan, parang yung isang tangkal na manok, nung magutom, nagtukaan sila, patay sila lahat. Makita mo yung manok sa tangkal, dadali sa palengke, mahaba ang biyahe, nagtukaan. Yung isa, labas ang bituka. Yung isa naman, labas ang butsi. Ay, nako, mamaya ko tayo, nakatiwarik na. Ganun ang mangyayari sa atin, pagka kayo-kayo rin magsasakmalan, kayo-kayo rin ay magkakagatan, kayo-kayo rin ang maglilipulan sa isa't isa. Malilipul tayo. Bakit tayo parami ng parami? Na ituro sa atin ang pag-ibig sa kapatid. Yan ang faktor, kaya lumalaki ang samahang ito sa paglaking kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Maraming mga samahan lumalaki dahil sa pagkakampi-kampi. Lumalaki dahil sa pagpapalakas sa gobyerno. Pero tayo, lumalaki sa paraan ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, para wag tayong malipol, magkalipulan, wag tayong magkagatan. Ang magkakapatid din nagkakagatan, nagmamahalan, nag-iibigan ng isang pag-ibig na maningas at nananatili. Isang pag-ibig na hindi lumalamig. Yan ang batas ng Diyos na pag-ibig. At pagkaya ng naganap natin, mga kapatid, nag-ibigan tayo sa isa't isa, sa ganito, makikilala ng mga taong kayo ay aking mga alagad. Kung mayroong kayong pag-ibig sa isa't isa, sabi ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa ating pag-ibig sa kapatid, anong pagmamalasakit, anong klasing pagmamahal ang gagawin natin? Ito, mahirap ito, mga kapatid. Itong babasahin ko, mahirap ito. Sana magawa natin. Pakinggan nyo sa Filipos, Kapitulo 2. Ganito ating mababasa. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kaniyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Yun ang mahirap eh. Yung uunahin mo yung iba. Halimbawa, ako nararanasan ko kasi, halimbawa, nagpapakain kami ng kapatid, kakapusin. Sabi ko, yung itinira mo sa akin, bigay mo na. Nung araw, doon sa kabilang compound, may mga kapatid dumating galing sa Visayas at Mindanao. Yung kumot, labas mo ako kumot. Mga unan. Bandang huli, nakita ko, ako walang kumot at unan. Yung kwarto ko, puno ng tao, ako na, walang hihigan. Doon ako nahiga sa sopa. Mahirap magawa yun eh. Yung uunahin mo yung kapwa.
Hindi mo muna titignan ang sarili mo, unahin mo yung kapwa. Mahirap yun. Pero batas yun. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 10. Yes, 24. Nagaya ko rin naman. Yes, 33. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao Na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. nakita nyo ang tunay na Kristiyano? Hindi ang hinahanap ko yung pansarili ko lang na pakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Yung unahin mo yung kapwa mo, mahirap na trabaho yun. Pero sa atin, nangyayari yun, mga kapatid. Meron akong nakitang mga kapatid sa samahang ito, talagang mga taong sa Diyos. Kahit hindi na sila makakain, mapakain lang ang iba. Kahit wala na silang matulugan, mapatulog lang ang iba. Nakakita ako niyan sa mga kapatid. Lalo na yung mga unang nakasama ko. Nakakita ko, marunong silang magparaya. Na hindi muna tinitignan yung kanilang sarili, kundi yung sa iba. Ganon si Kristo eh. Inuna ba ni Kristo sarili niya? Hindi. Inuna niya yung iba kahit na siya ay mapahamak pa. Kahit patayin pa siya. Pinapatay na nga siya, ang panalangin niya pa sa Ama. Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Baka tayo ngayon ang patayin lumabang ka rin Baka ikaw ngayon ang papatayin baka hindi bumulot ka pa rin ng baril Sino sa atin ngayon ang mananalangin, Ama, patawarin mo po sila. Ganon? Ang galing nun. Papatayin ka na, pananalangin mo pa yung papatay sa'yo. Uunahin mo yung kapakanan ng kapwa kaysa sa sarili. Sa loob ng iglesia, ganon ang batas sa magkakapatid. Tingnan muna yung iba bago yung sarili. Nako, napakahirap gawin yan. Pero magagawa, mga kapatid. Pag naramdaman mo talaga yung pag-ibig na utos ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, matupad lang yung nasa Biblia, kailangan ba natin ng pulis? Ang huwes. Ay, suspindido lahat yung huwes na ang pulis, mga piskal. Walang kaso. Pag yun ang sinunod, kung yun lang ay tinuro ni Cardinal Sin, hindi kailangan ng defense Kung yan ay tinuro ng Katoliko, ba't kailangan ng defense? Ba't kailangan ng husgado? Ba't kailangan ng kung sino-sino dyan? Ba't kailangan ng mga pulis, NBI, may graft and corruption kasi? Ituro mo yan ang masunod. Ay, wala. Walang dimandahan. Hindi kailangan ng huwes, hindi kailangan ng piskal. Bawal ang dimandahan sa kapatid Yan lang ang masunod. Pagkaganda-ganda ng pamumuhay, magkakasala ka, magkakasala ako, pero magpapatawaran tayo. Titiisin mo ako, titiisin kita. Bibigyan mo ako, bibigyan din kita. Reciprocal relationships, symbiotic. Hindi puro pakahig. May pataboy, parang baboy. Hindi puro manok na pakahig. Kakahig, tataboy, kakahig, tataboy, kakahig, tataboy. Ganun ang Kristiyano. Nanghiram ako sa'yo, mahihiraman mo naman ako, mahihiraman naman kita. Ganun yun Mahihingan mo ako, mahingan naman kita. Baka ang gusto mo ikaw lang lagi manghihingi, lumayas ka na. Hindi ka Kristiyano. Ang Kristiyano, may pag-ibig sa kapwa, sa kapatid, sa Diyos. Ayan. Yan po ang batas ng pagsasama-samang magkakapatid sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Marami pang iba. Itutuloy po natin bukas sa paksaing ang pakikisama naman sa mga hindi... Lunes na po. Lunes na. Ang pakikisama naman sa hindi kapatid. Ang pinag-aralan natin, pakikisama sa kapatid. Sa Lunes po, kasi hindi naman lahat ng tao kaanib sa iglesia, merong hindi kapatid. Yung hindi kapatid, paano tayo makikisama? Papatayin natin? May iglesia, pag hindi nila kapatid, papatayin ka Pag tutulong-tulungan ka. May mga samahan na itinayo ang mga tao sa iglesia raw sila, sa Diyos daw. Pag hindi nila kapatid, di nila mahal. Sa atin, may batas ang Diyos sa pakikisama sa hindi kapatid sa iglesia. Kung loloobin po ng Diyos, sana balik po kayo sa Lunes at maintindihan niyo po ang bagay na ito. Nakahanda po kami sa tulong ng Diyos magpuyat para sa inyo. Dalangin namin sana magpuyat din kayo
para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hanggang dito muna mga kapatid, pansamantala.